Ayan, isang mapagpalang araw po ang aming hatid sa inyo mga kapatid mula po sa Ambaking Pabo Farm. For today's video, may nagtanong po, Idol, good PM, apatay wala po kabantay ba na ako isa ka pabo na naglumlum, di na ako makita pila iyang eggs kay gapanuhak. Sa dihang paglantaw na ako ron, duhan na galumlum, unsaon man eh. Ayan, so Bisaya po yung kanyang tanong, kababayan po natin ito si Bado sa Bukidnon. Ayan, shoutout po sa iyo kapatid na Bado. Palagi po itong nagtatanong, matagal ko na po itong follower. Ito po yung kanyang tanong. So gagawa natin ito ng maingay sila. Gagawan po natin ito ng video, i-content natin yung kanyang tanong. Paano daw yung kanyang problema is mayroon siyang pabo na naglilimlim and then hindi niya nakita kung ilan yung itlog ng pabong yun dahil nanunuhak o nangangaway. And then nang makita niya o napansin niya, dalawa na po yung naglilimlim. Ano raw yung gagawin sa ganong senaryo? So, ayun nga, isa po talaga yan sa problema ng pabo, lalo na pag marami na po tayong inahin. Mas mabilis pa nga tayo makapagparami pag ilang piraso pa lamang po yung ating inahing pabo sa natural na paraan. Pero pwede naman, may mga paraan naman talaga yan na pwede nating i-apply. Pero ang pinakamainam talaga, kung gusto nating magparami ng pangmaramihan na po talaga, is gumamit po tayo ng incubator. Pero kung sakali man wala po tayong incubator sa ganong senaryo, ganong sitwasyon, is ang gagawin ko kung ganon, ibubukod ko po talaga yung naglimlim na po. Ipagpalagay natin yung naglilimlim na, posible po na yung nakita niya na dalawang piraso is yung isa is hindi pa po naglimlim. Kumbaga, ongoing pa po yung kanyang pangingitlog, either nakaproduce na siya ng mga ilang pirasong itlog na nasama doon sa naglilimlim na po. So pinakaunang pwedeng gawin dyan is ibukod po yung itlog na may pagkakaiba po talaga yung bago at saka yung matagal na, yung nalimlim na. Kasi yung nalimlima na is parang makinis na po yan. Tapos may parang something na dirty, kung white man siya is dirty white, tapos yung bago is puting puti pa po talaga yon. Kaya lang ang naging problema doon is yung bagong na itlog nalimlima na rin yon. Para sa akin sa ganong sitwasyon is ibubukod ko na lang. Either yung naglimlim ang ililipat ko sa isang kulungan, yung malaki-laki ng kulungan, lagyan ko doon ng pugad, tapos doon ilalagay yung itlog. Or yung bagong naglimlim, siya po yung aking ibubukod, tapos lagyan ko doon ng pugad. Kasi pwede naman nating gawin is yung nakastahan na po, nasubukan ko po yan, sa isang araw 2 beses po siyang nakastahan kaya lang 2 barako po yun, isang Bourbon Red at isang hybrid. Pagkatapos nun is hindi ko na po siya pinakastahan, ibinukod ko po. Ayun, sa 11 na itlog yung napisa is siyam. So ibig sabihin, kahit 2 bisis or 3 bisis lang siguro silang makastahan, pwede pa po yung magfertile. So ganun na lang yung pwedeng gawin natin kung wala pong incubator. Pero kung mayroon pong incubator kapatid na Bado, para sa akin yan is kukunin ko lahat yung itlog, tapos i-gandling ko yung sure ball na talaga na may similya, is ibubukod ko po yun doon sa isang tray. Tapos yung hindi pa, pagkaraan ng mga 3 araw, 5 araw, i-gandling ulit ako. Pag yung may similya, ayan, nahulog yung inahin. Saka ibubukod ko naman uli. Tapos pagkaraan ng 10 araw talaga, yung natira na walang similya is yun, wala po talaga yung similya. Problema po talaga pag marami ng pabo mga kapatid. Ayun nga, kasi nga magsama-sama po sila sa isang pugad. Yun po talaga yung reality na po ng pabo.
ang pinaka-ideal talaga is mag-incubator. Kung wala pong incubator, ayun na lang, tiyaga-tiyaga lang talaga. Dati nga, ginawa ko, naglagay ako ng pugad, tapos mayroong takip, ipapasok ko doon yung inahin, tapos umaga, pabababain, pakakainin. Dahil yung pagkakain po sila, ayun, dumudumi po sila. Ang ibang pabo kasi, saka po sila dumudumi kapag naibaba na po, o during sa kanilang pagtuka. Pero yung iba lang, yung problema is doon po sila dumudumi sa kanilang pugad. Ang mangyayari is hassle talaga. Mayroon po talagang paraan yan, kaya lang hassle. Ang pinakamainam talaga is incubator. Ayan. Walang automatic, manual. Kasi nga sa akin, manual pa rin yung aking ginagamit. Malaki-laki lang dahil incubator po yung aking ginamit. So, kapatid na Bado, ayun. Ayun na lamang po ang may suggest ko sa iyo sa yung problema is ibukod mo lang po. Either yung ongoing pa yung nangitlog or yun pong naglilimlim na po. Dahil kung ongoing pa po, siya po yung itira mo doon sa kanyang pugad, or kung mayroon pong ibang naglilimlim, pwede mo yung isakripisyo. Minsan ginagawa ko, mayroon kasi akong itik o pato. Pag mayroong nagkakaproblema sa ganyang senaryo sa nangyari sa iyo, kukunin ko po yung itlog ng pato. Either ipamigay or ayun, sakripisyo ko po talaga yung itlog ng pato, tapos yung itlog ng pabo yung aking ipapakontinue. Ang gagawin ko lang is gabi ko po gagawin. Kumbaga, ilad-ilad style. Ganun po yung senaryo na mostly na ginagawa ko. So, ayun na. Ayun naman po yung aking maipapayo sa iyo, kapatid na Bado. Ayan, may tawag. So, hanggang dito na lamang po mga kapatid. Yan po yung aking isasagot po patungkol po sa patungkol po sa tanong ng ating kapatid. Ayan, salamat po sa Diyos. Lagi niyo pong tandaan ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. Salamat po sa Diyos, pag-ibig.